Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, nakakarinig siya ng lagutok dito sa kanang gulong sa harapan. Kung napanood niyo yung part 1 mga boss, ang nakita kong problema nito ng check up ko, mayroong uga dito sa kanang gulong niya na ang possible na pwedeng panggalingan ay yung tie rod. Kaya lang sa patuloy na pag-check up na ginagawa ko, nakita ko itong dalawang shock absorber niya dito sa harapan, bumigay na, lumabas na yung fluid. Kaya nirecommend ko kay customer na kailangan na muna yung palitan. Pero sinabi ko kay customer na hindi naman 100% yan na yung pinanggagalingan ng lagutok. Kasi nga dito sa kaliwang gulong niya, putok din ang shock absorber pero wala siyang naririnig na lagutok. Kundi dito lang sa kanang gulong niya. Kaya ang naging findings ko dyan, yung pag-uga ng gulong, yun ang pinanggagalingan ng lagutok. Kaya after ko maikabit itong dalawang bagong shock absorber, i-manual check up ko yung tie rod niya. Ayaw ko kasi mangyari mga boss, yung laging sumbong ng customer na ang dami ko nang pinapalitang pyesa pero yung problema ko na lagutok, nandyan pa rin, hindi naman nawala. Ayaw ko mangyari yun. Kaya kahit alam ko na sira na itong shock absorber niya at napalitan ko na yan, mag-a-another check up pa rin ako para sigurado ako na yung problema ni customer na lagutok ay mawala. Balik na tayo sa trabaho mga boss, napanood nyo naman sa video kung paano ko yung ginawa. Gamit yung box stress na number 17, pati itong Allen wrench niya, i-final ko na yung higpit dito sa nut ng rod ng shock absorber. Pag okay na, gamit itong impact wrench ko, tatanggalin ko na itong coil spring compressor niya. Alam nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang magdi-DIY sa pagpalit ng shock absorber, meron ka lang naman coil spring compressor, hindi ka na mahihirapan. Tapos sundan mo lang kung paano ko yung ginawa. Basta ang una mong gawin, pag na-position mo yung shock absorber, lagyan mo muna ng nut dito sa taas, sa shock mounting niya. Ipakapit mo muna yung tatlong nut niya na number 14 dito sa thread niya. Para hindi ka mahirapan pag ikinunik mo na itong steering knuckle niya dito sa shock absorber. Tapos, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. I-connect mo na ngayon itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ayan mga boss. Pag naisentro mo na yan, pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt na number 17. Ayan, ilagay ko na yung dalawang bolt na number 17. Tapos ito namang nut niyan, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan dito sa thread ng bolt. Tsaka ako ngayon gagamitan niya ng socket wrench na number 17 para i-final ko na yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Pag okay na, dito naman ako sa brake hose, i-connect ko na yan dito sa shock absorber, tapos yung bolt na number 12, inilagay ko na rin, tsaka ako ngayon, pinailan na yung higpit. At dahil sa naikabit ko na ng maayos itong dalawang bagong shock absorber, dito naman ngayon ako sa tie rod. Dahil nga sa unang pag-check up ko, may kalug dito sa gulong niya, at ang naging diagnose ko dyan, itong tie rod at rack end. At para sigurado ako, i-manual check up ko itong tie rod at rack end niya. Tatanggalin ko itong tie rod dito sa steering knuckle. Dahil maluwag na yung nut niyan, gumamit ako ng ball hammer. Pinalo ko itong steering knuckle para makalug itong tie rod at bumitaw siya. Tapos gumamit ako ng openness na number 22, niluwagan ko yung nut dito sa rack end. Ayan kasi yung naglalak dito sa tie rod para pag gusto mong palitan itong tie rod, matanggal mo. Pero higpitan ko ulit itong nut dito sa rack end. Tapos ito namang nut ng tie rod, tinanggal ko na rin para ma-disconnect ko dito sa steering knuckle niya. Tapos pihitin ko yung pakaliwa para matanggal ko naman siya dito sa rack end. Ayan o, hihila-hila o. Malaman niyo pag sira eh o. Ayan o. O, maangat-angat. O, hindi porket gumagalaw-galaw na gano'n, sira na. Itaas niyo siya para malaman niyo kung sira. Ayan o. Ayan o. O. Diyan yung may-ari, nakikita niya. Kaya alam niya, ayan, ganyan. Kaya pag nalulubak kayo, may lagutok. Diba? Alam niyo mga boss, kung napanood niyo yung part 1, doon ako nag-base sa reklamo ni customer dito sa lagutok na naririnig niya. Na kahit naputok na yung shock absorber nito, alam ko na hindi dyan ang galing yung lagutok. Kasi nga sa unang pag-check up ko pa lang, may kalug na agad dito sa gulong. Kaya lang, priority ko munang palitan yung shock absorber. Unang-una, positibo naman na sira na dahil lumabas na yung fluid niya. Dito na ako sa pagkabit ng bagong tie rod. Dahil sa naidikit ko na itong tie rod dito sa nut ng rack end, yung rack end na mismo ang inikot ko mga boss para mailagay ko itong tie rod dito sa steering knuckle. Ang dahilan ko kasi mga boss para hindi na magbago yung wheel alignment ng gulong niya. Pero pag gusto naman ni customer na magpa-wheel alignment, pwede naman. Ilagay ko na itong cutter pin dito sa nut ng tie rod. Importante yan mga boss para itong nut hindi siya lumuwag. Tapos gamit ka ng open wrench na number 22, higpitan mo na itong nut na naglalak dito sa tie rod. Okay na yan mga boss, di ba? Mahigpit na. Napalitan ko na itong bagong tie rod. Pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga boss, dito sa pinapakita kong video,
ay kung paano mo i-pinpoint yung problema na hindi nagagastos pa si customer ng malaki. Nagkataon lang talaga na yung shock absorber nito, kitang-kita naman na sira na siya, kaya napalitan ko. Pero kung hindi sira yung shock absorber nito mga boss, ang pinalitan ko lang talaga dito, yung tie rod lang. Kasi kung nakakapanood ka ng video ko mga boss, kung ano lang naman talaga yung problema ng sasakyan, yun lang ang ginagawa ko. At maraming salamat naman sa mga ilang customer na kung magbayad sobra. At syempre naman mga boss, una sa lahat, sa Diyos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan niya. Yung 95% lang na matino yung customer ko, tapos yung 5% lang na hindi matino. Aba, swerte ko na nun. Unang-una, hindi rin naman ako matino. Tapos yung pagtulong sa akin ng Diyos sa paggawa ng sasakyan para masolve ko yung problema. Hindi ko man 100% or ma-perfect yung paggawa ng sasakyan nyo. Pagkaalis nyo naman, nagdarasal ako na sana huwag kayong mapahamak. Ayun kasi yung pinakamabisa sa lahat mga boss. Parang ganito, may sakit ka. Kahit marami kang pambili ng gamot, kung gusto ng Diyos na huwag kang gumaling or mamatay ka, mangyayari yun. Pero yung panalangin na walang bayad, mas malaki ang tsansa nun para huwag ka mapahamak at gumaling ka. Balik na ako sa trabaho mga boss, salamat sa pakikinig. Dahil sa pagbumili ka ng tie rod, 2 na yung ibibigay sa'yo. Syempre dito sa kabilang side, papalitan ko na rin yan. Hindi naman kasi pwedeng gawing reserba ito mga boss dahil itong tie rod na mabibili mo meron niyang pangkaliwa at pangkanan. Dahil natanggal ko na itong nut dito sa tie rod, ito namang naglalak dito sa tie rod na nut na number 22, niluwagan ko lang yan mga boss. At kung makikita nyo, hinigpitan ko rin siya ulit. Para nga yung alignment nitong gulong niya hindi magbago. Tingnan nyo itong tie rod niya mga boss, maluwag na siya diba nung ginalaw-galaw ko. Pero nung hinila ko yung paangat mga boss, wala siyang alog. Kaya nga sa pag-check up ko sa part 1 nito, walang kalog dito sa gulong na kung tutuusin pwede pa yung tie rod. Kaya lang nung bumili naman ako ng tie rod, pair na eh. Kaya ano pang gagawin ko kundi ilagay ko na lang itong bagong tie rod para mapalitan na rin yan. At ito nga ang diskarte dyan mga boss, itong nut dito sa rakin mo, wag mo hayaang umikot siya. Para yung alignment nitong gulong mo, wag na siyang magbago. Nakita nyo naman, di ba? Nung malapit na dumikit itong tie rod, hinawakan ko na yung nut para hindi siya umikot. Tapos ang pihitin nyo na lang dyan, yung rack end para maiposisyon nyo ng maayos itong tie rod, mailagay nyo siya dito sa steering knuckle, o di ba? Kasi pag yung tie rod ang pinihit mo, pwedeng umikot yan dito sa thread ng rack end. Pwedeng magbago yung alignment niya. Pero pag gusto nyo naman magpa-wheel alignment after nyo magpapalit ng tie rod at ng shock absorber gaya ng ginawa ko, pwede naman yun. Siya nga pala mga boss, lagi kong paalala sa inyo, after nyo mag-DIY ng sasakyan nyo, yung mga pinalitan nyong pyesa at yung mga niluwagang yung tornilyo dito sa sasakyan nyo, i-check up nyo siya ulit. Kung okay ba yung pagkakalagay nyo, at syempre naman dapat yung mga tornilyo maayos yung pagkakahigpit. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. At syempre naman mga boss, siguraduhin mong palagi na yung mga nut dito sa gulong mo, maayos yung pagkakahigpit niyan. At syempre naman mga boss, bago kami mag-road test ni customer at bago ko ibaba itong hood, i-check ko muna yung mga ginawa ko dito sa ibabaw ng sasakyan ni customer. Syempre tinanggal ko yung mga cover dyan. Ibig kong sabihin dito sa panel niya, napaka-importante mga boss na ma-check nyo yun kung ayos ba yung pagkakalapat niya. Tapos babay na, ibaba ko na itong hood, mag-road test kami ni customer. Mas maganda kasi mga boss, sa kanya manggagaling yung paghatol na okay na nga itong sasakyan niya. Ayaw kasi mga boss yun meron akong isipin. Kung okay ba yung pagkakagawa ko ng sasakyan, satisfied ba si customer, kaya ang gusto ko dapat i-road test para pag okay sa kanya, salamat sa Diyos. Kasi yun ang mahalaga mga boss eh. Yung maghiwalay kami ni customer na meron kaming peace of mind para pag mananalangin ako para sa kanya na maingatan siya, pakinggan ako ng Diyos. Dito nga sa pag-road test namin ni customer, tahimik lang siya, nag-oobserba. Kaya pag nalulubak kami, ako na lang yung nagtatanong sa kanya kung meron pa siya narinig na ingay at yung alignment niya, kung nagbago ba. Oh, nagbago ba yung alignment? Di naman, di ba? Hindi naman. Sabi, balik mo lang na maayos yung ano. Tatandaan mo lang. Tatandaan mo lang dapat yun. Yung bago yan, diretso pa rin yan. Oh. Di ba? Yung pagpihit mo lang naman ni Bella eh. Okay na eh. Ano, pwede tayo bumalik? Oo, pwede. Okay na eh. Isa pa mga dito, sabay yun. Dapat kasi may ano, lalagutok pag may sira eh. Yan, pwede tayo mag-U-turn. Okay na ba sa pakiramdam mo? Okay na. Sigurado ka ha? Oo. Malayo ka kasi. Alam niyo mga boss, pag malayo ang pinanggalingan ng customer, paulit-ulit ko yan tinatanong kung okay na ba itong sasakyan niya. At dahil sabi ni customer, okay naman na, salamat sa Diyos dahil nakatagpo naman ako ng mabait na customer. At salamat din sa iyo mga viewers. Pasubscribe naman itong channel ko kung okay lang.